Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1641. Second Grade Ultimate God Realm. Matthew, bakit hindi natin siya ipaglaban? Pinag-isipan ni Joel ang bagay na iyon at nag-propose. Ipaglaban mo siya, hindi yun magagawa. Bagamat ang kabilang partido ay nasa First Grade Ultimate God Realm lang, masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng True at Ultimate God Realm. Sa pagsasanib puwersa naming tatlo, wala kaming laban sa kanya. At kahit sumama si Nash at makipag-away sa atin, hindi pa rin natin siya kayang talunin. Malungkot ang mukha ni Matthew. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagbuga ng ilang salita, kung gayon mas mabuting tumakas tayo. Agad siyang umikot at lumipad palayo pagkatapos niyang ibito ang kanyang mga huling salita, bumangga palayo sa eksena patungo sa malayong kalangitan. Sinusubukan mong tumakas sa akin. Hindi ganoon kadali. Agad na lumipad ang kalbo na sinundan si Matthew habang tinuturok ang kanyang chi energy sa malaking martilyo. Ang malaking martilyo ay kumikinang na parang brilyante, at nabasag niya ang martilyo sa di kalayuan. Sa isang iglap, isang nakakatakot na tipak ng chi ang nabaril. Ang enerhiya ng chi ng wisp ay nagdala ng malabong gininto ang kulay. Boom! Si Matthew, na lumipad na ng ilang milya palayo, ay nabulabog sa pag-atake at agad na sumabog. Ano ba? Iyon ay napakabilis. Nasaksihan ang bilis ng pag-atake, si Joel, na nagplanong lumipad at tumakas din, ay nakatayong nagyelo. Ang tiwala sa kanyang puso ay agad na nadurog sa tanawing nasa harapan niya. Halatang mas mabilis ang atake ng kalbo kaysa sa kanila, at napakalayo rin ang saklaw ng kanyang pag-atake. Marahil, ang tunay na manlalaban sa antas ng Diyos lamang ang maaaring maging ganito kalakas. Ma-master, ano ang dapat nating gawin? Namula ang mukha ng elder ng Cloud Sky Sect. Tumingin siya kay Joel, na tumabi sa kanya, puno ng takot ang mga mata at nanginginig ang boses. Napakahirap at nakakapagod na paglalakbay upang makarating sa lugar kung saan sa wakas ay makakalusot ang isang tao sa sukdulang kaharian ng Diyos. Paano nila aasahan na makakatagpo ang isang katutubo sa sandaling sila ay tumuntong sa lupain? Mas masahol pa, ang katutubo ay isang first grade ultimate god level fighter. Gaano kalungkot iyon? Ngayon, kayo na. Tumingin ang kalbong lalaki sa matanda, nagpakawala ng malamig na ngiti. Hindi. Huwag mo akong patayin. Sa sobrang takot ng matanda ay tumalikod siya at tanggayan ng bagyo, na ginawa ang kanyang bilis sa limitasyon. Boom! Sa kasamaang palad, isa pang nakakatakot na gininto ang bangkos ni Chi ang bumaril, na agad na naabutan ng matanda at pinasabog siya palayo. Sa sobrang takot ni Joel ay nanlamig ang kanyang katawan sa takot. Si Matthew ang nakakatakot na master ng Hall of Divine Royal. At isa siya sa pinakamalakas sa teritoryo ng dagat. Walang mag-aakalang papatayin siya ng ganoon lang. Dagdag pa, ang kanyang mga tauhan ay pawang magagaling at malalakas na mandirigma, pinatay sila nang hindi man lang nalabanan ang pag-atake. Ngayon, ang mga mata ng kabilang partido ay nakatutok sa kanya, ibig sabihin ay siya ang kanyang target ngayon. Katulad nito, sina Nash at Selena ay nasa isang kumpletong estado ng takot. Nagsimula silang mag-alinlangan kung ang pagpasok sa lugar ay isang matalinong pagpili na gawin. Ang mga katutubo na ito ay tila kinasusuklaman nila ang mga nanghihimasok mula sa labas. Maghintay ka. Nang makitang handang hampasin siya ng kalbong lalaki, iniunat ni Joel ang kanyang kamay at desperadong sinabi, "Kuya, may itatanong ako sa iyo. Ikaw at ako, wala tayong hinaing o sama ng loob sa pagitan natin, bakit mo ako gustong patayin? Hindi ka namin sinaktan sa anumang paraan." Haha! Sa halip ay tumawa ng malakas ang kalbo. Sa magaspang na boses, sumigaw siya, "Sa sandaling tumuntong ka sa lugar na ito, tiyak na mamamatay ka. Kayong mga hanggal, anong lakas ng loob ninyong panghimasukan ang aming lugar at kunin ang aming martial enhancement resources? Malinaw na hinahanap mo ang kamatayan." Kabanata 1642. Mahal kong batihing kapatid, mangyaring iligtas ang aking buhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako sa aking martial ring. Okay. Galit na galit si Joel sa takot at namumula ang mukha. Matapos ang isang mabilis na pag-iisip, lumuhad siya sa lupa sa harap ng kalbong lalaki, na humingi ng awa, ang kanyang tono ay nagpanik. Mabuti kong kapatid, hindi naging madali para sa akin na maabot ang aking kasalukuyang martial status, at pumunta kami rito hindi para saktan ka kundi dahil sa curiosity. Sinusubukan naming malaman kung mayroon talagang malalakas na manlalaban na may pinakamataas na antas ng Diyos. Kung payag ka, aalis tayo agad dito, okay? Paano tayo lalabas sa lugar na ito? Umalis ka na dito. Hindi ba't mabuting mamatay dito sa halip?
At saka, kung papayagan kitang umalis, mas marami ang makakaalam sa lugar na ito. Malamig na umungol ang kalbo, itinaas niya ang kanyang malaking martilyo at umindayog patungo kay Joel, nagsagawa ng martial attack. Natigilan si Joel sa inasal ng kalbo, kasabay nito ang takot na bumalot sa kanya. Pero, may biglang pumasok sa isip niya at nagningning ang mga mata niya. Teka, hanggat palayain mo ako, sasabihin ko sa iyo ng eksakto kung ilan sa atin ang nakapasok, kung aling mga angkan at pamilya ang naririto, at kahit na, maaari kitang tulungan na akitin sila at patayin ang mga taong iyon. Sigaw niya sa nanginginig na boses. Tiyak na napatigil ang kalbong lalaki sa kanyang paggalaw nang marinig niya ang sinabi ni Joel. Natukso siya sa proposal ni Joel. Sa bagay, hindi niya alam kung ilang tao na ang nakapasok sa pagkakataong ito. Sa maikling panahon lamang, marami na sa kanila ang nakatagpo at napatay niya. Dapat mas marami pang nanghihimasok na pumapasok sa paligid. Sa makatuwid, ito ay kapaki-pakinabang para sa kanya na iligtas ang B***star na ito at ginamit siya upang akitin ang iba. Si Jackie, na nagtatago sa di kalayuan, ay hindi nakaimik sa eksenang nasa harapan niya, ilang beses na kumaibot ang sulok ng kanyang bibig nang marinig ang katawa-tawang proposal ni Joel. Hindi niya inaasahan na ipagkanulo niya ang mga taga-Daxie para lang iligtas ang sarili niya. Joel Collins, walang hiyang punk. Gusto mo ring ipagkanulo kahit ang mga tao ng Cloud Sky sect mo. Biglang nabuhay ang galit ni Nash. Galit na galit niyang tinitigan si Joel na may mali siya at puot sa mga mata. Hahaha, hanggat kaya kong mabuhay at masaya ang lalaking ito mula sa Bloodshed Clan, kaya niyang kunin ang mga tao ng Cloud Sky sect. Ang aking mga tao at ako ay handang magtrabaho sa ilalim nila. At kung nagalit sila sa atin balang araw at gusto nilang patayin tayo, handa din akong ayalay ang ating buhay. Namumula ang mga mata ni Joel, at tumawa siya ng malakas. Nash White, hindi mo ba nakikita? Ang lugar na ito ay hindi katulad ng anumang lugar sa aming lugar. Dapat marami talagang malalakas na tao dito. Bullshasters True God peak level fighters like US ay walang kwenta kumpara sa kahit sinong malalakas na tao dito. Kailangan ko lang mabuhay. Habang nabubuhay ako, meron. Sana. Sa sandaling ito, si Joel, na nakasaksi sa pagkamatay ng ilang malalakas na mandirigma, ay nabalot ng takot at takot. Ang tanging nasa isip niya ay ang makaligtas sa pagsubok na ito, hanggang sa puntong kaya niyang isakripisyo ang buhay ng ibang angkan at pamilya. Hahaha, magaling. Sundin mo ako kung gusto mong mabuhay. Tatapusin ko muna itong dalawa, saka ko sila ibabalik sa clan. At sasabihin mo sa amin kung gaano karaming mga tao ang pumasok sa lugar na ito, sino sila, at kung aling mga pamilya sila kabilang. Pagkatapos ay mapapatay natin itong mga taong sama-samang pumasok. Natuwa ang kalbo sa masungit na proposal ni Joel. Huwag kang mag-alala. Sumunod ka na lang at kumilos ng maayos, at ang aming clan leader or elder or whatever you guys call, basta masaya sila, baka iligtas ka pa nila ng buhay ng sekta mo. Ngunit ito ay nakasalalay din sa iyong pakikipagtulungan sa bagay na ito. Maging mabuti at makipagtulungan sa amin ng maayos. Gayunpaman, bago natapos ng malaking kalbo ang kanyang mga salita, isang nakakatakot na aura ang dumiretso sa kanya na may isang flash sa kanyang likuran. Naramdaman ng kalbong lalaki ang napakalaking panganib na papalapit at sa sobrang takot niya ay agad siyang napalingon sa gilid. Sa kasamaang palad, napakabagal pa rin niya sa pag-iwas sa pag-atake. Isang malakas na atake ng espada ang dumapo sa kanyang balikat at sa sumunod na segundo, naputol ang isang braso niya. Kabanata 1643. Umiwas ang kalbo sa gilid, saka lamang niya inikat ang ulo at tiningnan kung ano ang nasa likuran niya, puno ng gulat at gulat ang kanyang mga mata. Kung hindi niya naramdaman ang panganib sa likod niya at naging mas mabagal ang kalahating minuto, nahahati na sa kalahati ang katawan niya at siguradong namatay na siya. Umagos ang dugo mula sa balikat, at pagkaraan lamang ng ilang sandali, namutla ang mukha ng kalbo. Agad siyang naglabas ng hemostatic healing pill at nilunok iyon. Bumagal ang pagdurugo. Pero kahit ganoon, masyadong mabigat ang pinsalang idinulot ni Jackie sa kanya. Jackie. Napabuntong hininga si Joel habang nakatingin kay Jackie. Paano niya naisip na lilito si Jackie sa sandaling ito at bibigyan ng biglaang pag-atake ang kalbo? Jackie. Lumingon si Selena at tumingin. Si Jackie yon. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata at namula ang kanyang ilong, hindi niya maiwasang makaramdam ng ginhawa at saya. Ilang saglit lang, naisip niyang mamamatay na sila ni Nash at hindi na niya makikita si Jackie. Nagulat siya nang lumitaw si Jackie at palihim na inatake ang malaking kalbo na iyon, na nagtamo ng matinding sugat sa kanya. Medyo mabilis siyang mag-react, Ginamit ko ang pinakamabilis kong pag-atake, ngunit talagang nararamdaman niya ito. Sigh. Hindi ko siya natapos sa isang suntok, sayang.
Malakas na bumantong hininga si Jackie, ngunit hindi nagtagal ay muling sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Gayunpaman, binigyan kita ng napakalaking sorpresa, mabigat ang sugat mo. Kaya, ang iyong galing sa pakikipaglaban ay dapat ding mabawasan ng husto. Ikaw, patayin mo na siya. Hindi ba ikaw ay isang sect master? Ang pagpatay sa brat na ito ay hindi dapat maging isang problema para sa iyo, tama? Basta patayin mo siya, maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo pagbalik ko. Ito na ang sandali para kunin mo ang kredito. Ang malaking kalbo ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Jackie na may mali siya at puot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inutusan niya si Joel, na nasa tabi niya, na patayin si Jackie. Halos himatayan si Joel nang marinig iyon. Pinapatay niya si Jackie mag-isa. Nagbibiro ba ang kalbo? Alam niyang kahit 5 siya, wala pa rin siyang kumpiyansa na i-terminate si Jackie, not to mention na nag-iisa siya ngayon. Paano niya nagawa iyon? Lumunok siya, pagkatapos ay umatras ng 2 hakbang at sumagot, "Senyor, ako. Hindi ko kaya. Wala akong ganoong kakayahan para patayin siya. Hindi mo alam kung sino ang brat na ito, ang pangalan niya ay Jackie." Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay napakalakas. Bagamat hindi pa niya naabot ang Ultimate God Realm, sa tingin ko ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay maihahambing na sa first grade o second grade Ultimate God level. Ang brat na ito ay nakapatay ng maraming tao sa aking angkan dati. Og! Walang kwentang hipon. Nagalit ang kalbo kay Joel. Tumingin siya kay Jackie na may pagkabatong mukha. Young man, wala ka namang martial virtues, di ba? How dare you ambush me? Haha, hindi kailanman maaaring magkaroon ng labis na panlilinlang sa digmaan, hindi ba? At saka, napakalakas at makapangyarihan mo, bakit ko itataguyod ang mga masasamang martial virtues na iyon? Tumawa ng masama si Jackie. Itinutok niya ang mahabang espada sa pagkakahawak niya sa kabilang partido. Kailangan kitang patayin ngayon. Kung hindi, magiging malaking banta ka sa mga miyembro ng White Family ko. Nasaktan ako pero sa tingin mo ba may kakayahan kang patayin ako? Puno ng pawis, malamig, at malalamig ang mukha ng kalbo. Gamit ang isang kamay na hawak ang kanyang malaking martilyo, diretso siyang lumundag ng mataas at galit na hinampas si Jackie. Kabanata 1644. Nawalan ng isang braso ang kalbong lalaki, na naging dahilan para hindi siya makapagdala ng napakalaking martilyo, gayunpaman, hindi niya kayang maliitin ang lakas ng pakikipaglaban ng kabilang partido. Ang pag-atake ng malaking martilyo ay nagdala ng hanging sumisipol, dumiretso kay Jackie at nagbibigay ng matinding pang-aapi. Gayunpaman, sumengot si Jackie sa pag-atake. Pagkatapos ay hinawakan niya ng mahigpit ang espada sa kanyang kamay, nag-inject ng chi energy dito, at pagkatapos ay tinadtad ang malaking martilyo. Swoosh! Sabay-sabay, isang nakakatakot na tipak ng chi ang lumipad pataas at malakas na sumabog sa tuktok ng malaking martilyo ng kalaban. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw habang ang 2 malalakas na pag-atake ay nagsalpukan. Si Joel, na nakatayo sa isang tabi, ay gulat na pinanood ang eksena sa kanyang harapan. Hindi napigilan ang kanyang puso na tumalon sa kanyang lalamunan. Kung matagumpay na pinugutan ni Jackie ang malaking kalbo na ito, tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Ang kalbo, bagamat makapangyarihan, ay nasugatan sa suntok kanina. Kung ikukumpara sa isang 2 kamay na pag-atake, may malaking pagkakaiba sa paggamit ng isang kamay sa pag-ugoy ng martilyo patungo kay Jackie. Higit pa rito, kahit na hindi kalaban ni Jackie ang kalbong lalaki, magagawa pa rin niyang pabagalin ang kabilang partido, hindi iyon magiging problema para kay Jackie na gawin iyon dahil napakalakas niyang manlalaban. Pagkatapos mag-isip sandali, agad siyang kumilos, pinalakas ang kanyang chi energy, at dumiretso sa malayo sa isang iglap. Talagang nakatakas ang punk na iyon. Nang makita ni Nash na tumakas si Joel, lumipad siya ng medyo malayo, gusto siyang sundan. Gayunpaman, kapag naisip niya kung gaano kalakas si Joel, malamang na hindi na niya mahabol. Kahit na gawin niya, hindi niya ito magagawang patayin. Kaya naman, hindi na niya hinahabol si Joel. Mas nag-aalala siya sa sitwasyon ni Jackie kung tutuusin. Natakot siya na baka hindi mapapantayan ni Jackie ang kalbong lalaki at nag-aalala siyang biglang hampasin ng kalbo si Selena. Kaya naman, nagpasya siyang manatili at panoorin na lamang si Joel na tumakas sa eksena. Damn! Itong brat? Hindi ba sa lugar na iyon siya nanggaling? Ang isang pinakamataas na tunay na manlalaban sa antas ng Diyos ay maaaring magkaroon din ng napakalakas na lakas sa pakikipaglaban. Inakala ng malaking kalbo na si Jackie ay tiyak na hindi niya kalaban, ngunit ang pag-atake ni Jackie ay halatang nagpapahina sa kanyang bilis ng pagbagsak pababa. Hindi mapalagay ang kanyang puso sa kinalabasan. Hindi siya first grade Ultimate God level fighter kundi second grade 1. Kaya, mas malakas siya at mas makapangyarihan kaysa sa payat na lalaking iyon noon.
Kaya naman, sa kanyang pananaw, kahit nasugatan siya, siguradong walang laban si Jackie sa kanya. Gayunpaman, mula sa sitwasyon ngayon, hinarangan ni Jackie ang kanyang pag-atake at binawasan ang kanyang bilis. Ang kanyang bilis ng pagbagsak pababa ay walang humpay na bumababa, at sa lalong madaling panahon ang pag-atake ni Jackie ay maaaring talagang madaig ang kanyang pag-atake ng martilyo at agad siyang natangay ng isang dosenang talampakan. Swoosh! Sa oras na ito, sa isang malakas na stomp, si Jackie ay lumundag sa langit, lumipad sa harapan ng kalbong lalaki, at inihagis ang kanyang espada patungo sa kalbong lalaki. Nakakamangha. Kung susuriin ang sitwasyon, maaaring hindi kalaban ni Jackie ang kalbong iyon. Buti na lang na-ambush at nasugatan siya ni Jackie noon pa, kung hindi, malabong matalo siya ni Jackie. Pagtingin sa dalawang lalaking nag-aaway sa langit ay bahagyang nakahinga si Nash. Sa ganitong sitwasyon ay parang si Jackie ang nasa itaas ngayon. Bukod dito, hindi pa tuluyang huminto ang dugo sa braso ng kalbo. Unti-unting umaagos ang dugo na nag-alis ng kulay sa kanyang mukha, mas mapatla ang mukha niya kumpara kanina. Halatang lalo siyang nahihirapan sa laban. Blade Wave. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ng mahinang sigaw si Jackie, pinalabas ang Blade Wave. Ang mga alon ng aura na lumilipad na mga espada ay binaril tulad ng mahabang aura sword dragon na lumilipad patungo sa kalbong lalaki. Hindi nagtagal, nahulog ang kalbo. Kabanata 1645. Sa wakas ay patay na siya. Nakatitig sa bangkay sa lupa, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jackie. Kung hindi palihim na inatake ni Jackie ang kabilang partido at nasugatan siya ng husto bago ang labanan, natatakot siyang mahirap patayin ang kalbong lalaki. Matapos sabarin ang martial ring ng kalbong lalaki, tumalikod si Jackie at naglakad papunta kay Selena, na nasa kabilang side. Gayunpaman, sa sandaling iniunat ni Jackie ang kanyang binti upang lumakad, ang kalbo na lalaki ay nagmulat ng kanyang mga mata sa oras na ito. Isang itim na bungo ang lumipad palabas sa katawan ng kalbo, dumiretso kay Jackie. Bahagyang namimilipit ang katawan ng kalbong wala ng buhay. Jackie, ingat ka! Parehong nagulat sina Selena at Nash nang makita ang maliit na itim na bungo na iyon. Agad nilang sinigawan si Jackie sa gulat na nagpaalerto sa kanya. Hindi man lang naglakas loob na lumingon si Jackie at agad na tumabi sa isang iglap. Pagkatapos niyang lumiko sa gilid, mas mabilis na umabant ang itim na bungo at sa isang iglap, nauna ito kay Selena. Bago pa makapag-react si Selena, bumaon ang maliit na itim na bungo sa kaliwang pisngi niya. Nanlaki ang mata ni Selena. What the hell? Napatulala si Jackie. Wala siyang ideya kung ano iyon. Binalik niya ang tingin sa kalbong lalaki na wala ng buhay, at mas lalo siyang naguguluhan ngayon. Ano ang nakakatakot na pag-atake na ginawa ng kalbo bago ang kanyang huling hininga? Komandat siya at wala pang isang segundo, pumunta siya sa harapan ni Selena. At sa oras na ito, lumitaw ang isang thumb-sized black spot sa kaliwang pisngi ni Selena, na parang isang malaking itim na nunal, novel drama. Selena, ikaw, ano ang nararamdaman mo ngayon? Napalunok si Jackie at nagtanong sa boses na puno ng pag-aalala. Hindi niya alam kung ano iyon. Ay, hindi ko alam. Wala naman akong nararamdamang sakit. Ano ang bagay na iyon? Mukhang abala si Selena. Naglabas siya ng salamin mula sa kanyang martial ring at tiningnang mabuti ang kanyang mukha. Hey! Ano ito? Mahal, ano ito? Matapos makita ang malaitim na nunal sa kanyang mukha, natakot si Selena. Ang halos perpektong mukha niya ay nasira na ng itim na bukol ng laman. Ibinaba nito ang kanyang magandang mukha sa isang iglap, hindi na siya kasing ganda ng dati. Siya ay karaniwang pumangit ng malaking itim na lugar. Buntong hininga. Hindi ko rin alam kung ano iyon. Pabilis ng pabilis ang maliit na bungo na iyon. Kung alam ko lang napapasok ang bungo sa katawan mo, hindi ko naiiwas. Nakaramdam ng kirot sa puso at guilt si Jackie nang tingnan niya ang nag-aalalang ekspresyon ni Selena. Bumantong hininga siya ng malakas. Tama, dapat nating makita kung ano ang nasa martial ring ng kalbo. Biglang may naisip si Jackie, at inilabas niya ang martial ring ng kalbo, hinanap ito. Sa loob ng ilang minuto, nakakita siya ng isang libro mula sa singsing. Inilabas niya iyon at sinimulang tingnan. Lalong naging hindi maganda ang kanyang ekspresyon habang binabasa ang libro. Shit! Isa itong curse technique ng Bloodshed Clan at napakabangis nito. Kung hindi aalisin ang sumpa, ang taong tinamaan ng sumpang ito ay hindi mabubuhay ng higit sa 1 taon. 1 taon. Nabalot ng takot si Nash nang marinig niya ang sinabi ni Jackie. Si Selena, na tumabi sa kanila, ay nagulat sa bagong kaalaman. Hindi nila inaasahan na ang pag-atake ng kalbo ay talagang isang mabisyo na pamamaraan ng pagmumura. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Selena na may mapait na ngiti sa kanyang mukha, I can do with a year.
Matagal na akong napunta sa impyerno kung nagpakita ka ngayon sa oras na nakalipas. Dapat ay kontento na akong makita ka ngayon, at mas mabuti pang makasama ka sa isang taon. Masusing pinag-aralan ni Jackie ang libro bago sinabing, huwag kang mag-alala, pagagalingin kita. Ayon sa aklat na ito, may paraan para maalis ang sumpang ito. Kabanata 1646, may paraan ba talaga? Hobby, hindi ka naman nagsisinungaling sa akin ha. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Selena nang marinig ang sinabi ni Jackie. Natatakot siya na puro white lies lang ang sinasabi ni Jackie para aliwin siya. Oo, may solusyon sa sumpa. Para alisin ang sumpa, dapat tayong gumawa ng pang-apat na baitang intermediate level na tableta, at kailangan natin ng kayamanan mula sa Crystal Cloud Clan. Napangiti si Jackie, at para maniwala si Selena sa mga sinabi niya, itinulak niya ang libro kay Selena, hinayaan siyang tingnan ang nilalamang nakasulat sa libro. 4th grade intermediate level pill, maari ba tayong makahanap ng ganoong bagay sa loob ng isang taon? At nandyan ang Crystal Cloud Clan. Hindi pa namin narinig ang clan na ito. Paano kaya nila mayaalok ang kayamanan para tulungan tayo? Tsaka ang mga katutubo dito ay hindi na makapaghintay na patayin ang mga nakapasok sa kanilang lugar, paano nila tayo matutulungan? Nagsalubong ang mga kilay ni Selena, na wala ng diwa. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hanggat may paraan, may pag-asa. At dapat tayong magsumikap para dito. Hinawakan ni Jackie ang kamay niya at sinabing seryoso ang tono nito. Sige, tingnan natin kung ano pa ang nasa martial ring ng kalbo. Iniangat ni Selena ang ulo, saka lang niya itinuro ang martial ring at pinaalalahanan si Jackie. Agad na hinanap muli ni Jackie ang singsing. Wow! Mayroong ilang mga masiglang bato at masiglang damo sa kanyang martial ring. Mayroong maraming 2nd grade spirited grasses at ilang 3rd grade spirited grasses. Sa kasamaang palad, walang martial o cultivation technique na tutulong sa atin na makapasok sa Ultimate God Realm. Sigh! Nagtataka ako kung paano nakapasok ang mga taong ito sa Ultimate God Realm. Pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang martial ring at ipinakita ito kina Nash at Selena bago sinabing, ang martial ring na ito ay pag-aari ng ibang tao at siya ay mula rin sa Bloodshed Clan, tulad ng kalbong ito. Sinubukan niyang labagin ang sagradong babae mula sa Supreme Clarity Sect, ngunit pinatay ko siya sa huli. Pakiramdam ko ay dapat mas mababa ng kaunti ang kanyang martial level kaysa sa kalbong lalaking ito. Hinalungkat ni Jackie ang martial ring ng taong iyon habang nagpapaliwanag sa dalawa. Wow! Hindi masama sa lahat. Nagtabi siya ng 10 o higit pang mga 3rd grade spirited grass sa kanyang ring, bukod pa rito, ang ilan sa mga ito ay 3rd grade premium spirited grasses. Sok. Ang mga premium na damong ito ay hindi makikita sa labas. Teka, mayroon talagang pang-apat na baitang elementary spirited na damo. Ano? 4th grade elementary spirited grass. Napabuntong hininga si Nash sa nahanap, at hindi nagtagal ay napuno ng pananibik at kagalakan ang kanyang mukha. Dahil ang dalawang fellas na ito ay nakalusot sa Ultimate God Realm, nangangahulugan din ito na napunta tayo sa tamang lugar, at mayroon tayong mataas na pagkakataon na makalusot din. Gayon din, binanggit ng kalbong lalaki na siya ay ipinadala upang bantayan ang liblib na lugar na ito, na nangangahulugang, sa kanilang espasyong ito, ang enerhiya ng Chi ay itinuturing na mababa at hindi gaanong siksik kaysa sa kanilang iba pang mga espasyo. Para sa isang liblib na lugar tulad nito, ang enerhiya ng Chi ay napakayaman at siksik, hindi ko maisip kung gaano kayaman ang ibang mga lugar. Tara na, dapat umalis muna tayo. Nag-aalala ako na baka maakit ng mga bangkay dito ang mga halimaw na hayop ng gubat na ito. Hindi natin alam kung anong klaseng halimaw ang meron sa gubat na ito. Tulad ng para sa mga 3rd grade spirited grass na ito, magagamit ko ang mga ito sa paggawa ng ilang 3rd grade na table tasks. Ngumiti si Jackie at naglakad papunta sa harapan. Hinihintay pa ako ni Melody sa loob ng kuwebang iyon. Dahil ito ay isang liblib na lugar at ang 2 taong nagbabantay dito ay pinatay ko na, ang Bloodshed Clan ay hindi malalaman ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Ang kailangan nating gawin ay humanap ng paraan para makalusot sa Ultimate God Realm sa lalong madaling panahon. Tumango si Nash at sumunod sa likod ni Jackie, talagang hindi ko inaasahan na ang mga tao mula sa Hall of Divine Royal at Cloud Sky Sect ay talagang bumubuntot sa amin at papalusot sa lugar na ito. Ang 2 powerhouse na ito ay ating mga kaaway. Pero buti na lang at napatay ng kalbong iyon ang pinuno ng Hall of Divine Royal, buti na lang. Sigh. Ang masama lang ay nakatakas ang matandang si Joel Collins. Wala tayong magagawa kay Joel. Ang hirap mong habulin, at inaaway ko yung kalbong yon. Kaya, kailangan naming hayaan ang matandang ito na makaalis. Kabanata 1647. Ngumiti si Jackie nang walang magawa, humarap siya kay Selena at saka sinabing, we have to find a way to remove the curse on Selena as soon as possible.
Sana sapat na ang 1 taon para sa atin. Halos nakikipagkarera tayo sa oras ngayon. Mahal, huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Subukan ang iyong makakaya, at kahit na hindi mo ito magawa, hindi kita sisisihin. Marahil, ito ang aking kapalaran. Kinagat ni Selena ang kanyang rosy, pink na ibabang labi at sinabi kay Jackie sa nakakaaliw na boses. Tadhana. Hindi ako susuko sa tadhana. Isa pa, ginawa ito sa iyo ng kalbong ito at tiyak na hindi ko pababayaan ang bagay na ito. Kapag lumakas ako sa hinaharap, gagawin kong babayaran ko ang *Thursity Bloodshed Clan. Sigaw ni Jackie na may galit na tono, nakakuyom ang kamao. Sa sandaling ito, sa kuweba, dahil naubos na ni Melody ang healing pill na ibinigay ni Jackie, medyo gumaling na ang kanyang pinsala. Bagamat hindi pa siya tuluyang gumaling, kaya niyang tumayo at maglakad-lakad. Ang nakapagpapagaling na epekto ng healing pill ni Jackie ay lampas sa kanyang inaasahan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kaganda ang healing effect. Buntong hininga. Ang tagal niyang lumabas. Bakit hindi pa siya bumabalik? May nangyari bang masama sa kanya? Ay hindi. Kapag namatay siya, at nalaman ng pamilyang puti na pinadala ko siya para labanan ang kalbong lalaki, tiyak na kapuputin nila ako hanggang mamatay. Ang pag-iisip na ipadala ang isang makapangyarihan at mahuhusay na manlalaban sa kanilang kamatayan dahil sa sarili niyang makasariling pangangailangan ay naging dahilan upang hindi mapakali si Melody. Sinisi niya ang sarili sa pagpapadala kay Jackie sa kalbo. Lalaki, hindi. Kailangan kong lumabas at tingnan. Paano kung nagawa ni Jackie na patayin ang kalbo ngunit nasugatan din siya ng husto hanggang sa hindi na siya makatayo? Malubhang nasugatan din ako, at hindi ko pa kayang lumaban, ngunit sa palagay ko ay makakatulong pa rin ako upang dalhin siya dito para gumaling. Pagkatapos ng ilang minutong pabalik-balik, nagdesisyon si Melody. Naglabas ng determinasyon ang mga mata niya. Gayunpaman, nang lalabas na siya sa kuweba, isang boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa kuweba mula sa labas. Seryoso. Hindi man lang makalaban ngayon si Melody Lawson. Mukhang mabigat ang sugat mo. Kasabay ng panlalaking boses na ito, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok sa kuweba. Well, hindi ko talaga akalain na makikita ko ang sagradong babae na nagtatago sa ganoong lugar para gumaling sa kanyang mga sugat. Sok. Sino ang maaaring manakit sa iyo, isang tao na nasa pinakamataas na yugto ng True God Realm? Isa ka sa mga tagapag-alaga ng Flying Eagle Sect. Napatitig si Melody sa lalaking nasa harap niya at hindi niya maiwasang mapangiwi. Sa paghusga mula sa token na nakadisplay sa baywang ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, siya ay mula sa Flying Eagle Sect. At saka, sa itsura ng damit niya, halatang hindi siya ordinaryong disipulo sa Flying Eagle Sect. Kung tama ang pagkakaalala niya, dapat isa siya sa mga Patronum. Ay, wow! Namangha ako sa iyong alaala. Tama yan. Ako ang head Patronum ng Flying Eagle Sect. At hindi mataas ang martial level ko, nasa intermediate level lang ng True God Realm. Ngumisi ang kabilang partido at nagpatuloy, The Melody Lawson, ikaw daw ang pinakamagandang babae sa Divinity Pavilion. Ngunit bakit magsuot ng belo sa lahat ng oras? Sayang talaga. Well, nakatadhana tayong magkita dito, hindi mo ba iniisip? Kaya, bakit hindi mo ako hayaang tingnan ang iyong mukha? Kabanata 1648. Nagsalita ang head Patronum ng Flying Eagle Sect, at lalapit na sana siya para tanggalin ang belo ni Melody. Nagulat si Melody sa kanyang inasal. Agad siyang tumabi ng ilang hakbang, iniwasan ang maruming kamay ng kabilang partido, at galit na sumigaw, How dare you? Ako ang saintess ng Supreme Clarity Sect at magiging Sect Master sa hinaharap. How dare a stinky Patronum like you offend me? Hindi mo ba alam na hindi may lalahad ng isang saintess ang kanyang mukha hanggat hindi siya nagiging Sect Master? Hihihi. Siyempre, alam ko. At alam ko na kapag natanggal ang belo bago ka naging Sect Master, kailangan mong patayin ang kabilang partido. O tama, ang pagiging sagradong babae sa iyong sekta ay nangangahulugan na hindi ka na mag-e-enjoy sa anumang romantikong relasyon sa buong buhay mo, tama ba? Tumawa ng masama ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pumitik siya at, sa isang iglap, lumitaw siya sa bakana ng kuweba, hinarangan ito. Ngunit, titingnan ko ang iyong banal na mukha, ngayon kahit na ano. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng saintess ng Supreme Clarity Sect. Maglakas loob ka. Ang galit ay dumaloy kay Melody na parang lava habang nakatingin sa masamang ngiti sa mukha ng kabilang partido, she gritted her teeth and clenched her fists, tinitigan ang middle-aged na lalaki na galit na galit. Haha, bakit hindi? Hindi na ito si Daxia. Matapos makapasok sa lugar na ito, wala nang nakakaalam kung paano makalabas. At saka, lahat ng tao ay napakalat at walang kasama.
Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang mataas at makapangyarihang saintess ng Supreme Clarity Sect? Matagal nang nagbago ang sitwasyon sa martial world na ito. Walang nakakaalam kung sino ang unang makakarating sa Ultimate God Realm. Hehe, tsaka hindi mo naman magagamit ang chi energy mo ngayon, di ba? Kahit patayin kita dito ngayon, walang makakaalam. At wala kang kahit katiting na kakayahan para kontrahin ako. Kaya, ano nga ba ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita ng mayabang sa harap ko ngayon? Halika, huwag kang mahiya, hayaan mo akong makita ang iyong divine face. Puno ng kasakiman at masamang pananabik ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumugod kay Melody. Gayunpaman, sa oras na ito, isang silweta ang lumiwanag at lumitaw sa harap ni Melody. Isang malakas na suntok ang pinasabog sa walang pagtatanggol na nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nagpa-atres sa kanya ng ilang metro. Bang! Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw, at sa sumunod na segundo, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay talagang nabasag ng husto sa ibabaw ng batong pader ng malayong kuweba. Isang bibig ng dugo ang bumulwak mula sa lalaki at agad na namula ang mukha nito. Pagkatapos ay bumagsak siya ng husto sa lupa at muling bumuga ng isa pang subo ng dugo. Yang Master Jackie. Matapos na tuluyang merehistro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang suntok ay mula kay Jackie, natakot siya na ang kanyang boses ay napuno ng takot. Alam niyang napakalakas ng lalaking nasa harapan niya. Kahit 20 sa kanya ay hindi siya kayang talunin. Hindi ko alam na ang Flying Eagle Sect ay nagpapalaki ng ganoong kalupit. Ang mukha ni Jackie ay malamig-lamig, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Salamat sa Diyos. Jackie, akala ko patay ka na. I'm so glad na bumalik ka. Si Melody, na unang inakala na mamamatay siya sa mga kamay ng B***star na iyon, ay sumabog sa tuwa nang makita niyang ang sumagip sa kanya ay si Jackie. Halos tumalon siya sa yakap nito dahil sa tuwa. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang katayuan at pagkakakilanlan, itinigil niya ang kanyang pagkilos at nahihiyang ngumiti kay Jackie. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Napatay ko ang lalaking iyon. Isang mahinang ngiti ang ibinalik ni Jackie kay Melody, pagkatapos ay bumaling siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Flying Eagle Sect. Young Master Jackie, hindi pagkakaintindihan. Hindi ako pervert. Gusto ko lang makita, tingnan kung ano ang hitsura ng saintess. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa wakas ay umakyat sa kanyang mga paa habang siya ay nauutaw sa sakit at nagpaliwanag. Tutal, nakabelo ang santo. At ang daming nakikiusyoso sa itsura niya, hindi lang ako. Ako ay naging walang ingat at impulsive. Gusto ko lang makita kung anong itsura niya. Ang ganda ng script na isinulat mo sa maikling panahon. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung anong masamang tukana ang nasa isip mo? Ikaw, walang hiyang sa asterisk mabag, sinusubukan mong samantalahin siya kapag nasugatan siya ng husto. Kabanata 1649. Galit na galit si Melody kaya hinapit niya si Jackie at hiniling, Young Master Jackie, mangyaring bigyan mo ako ng pabor at patayin ang B***star na ito. Sa sandaling ito, pumasok sina Nash at Selena sa kuweba, lumakad, at tumayo sa likuran nila. Master White, Selena, nandito rin kayo. Napuno ng pagtataka ang mga mata ni Melody nang makitang pumasok ang dalawa sa kuweba. Oo, salamat kay Jackie. Pinatay niya ang kalbong lalaki, kung hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Tumango si Nash. Pagkatapos ay bumaling siya sa patronym ng Flying Eagle Sect at sinabing, nasa labas kami ng kuweba at narinig namin ang lahat ng mga nakakatakot na bagay na sinabi mo sa saintess ng Supreme Clarity Sect ngayon. Sok. Isang patronym ng Flying Eagle Sect. Isa sa pinakadakilang 4 na sinaunang angkan. Walang hiya. Ang mukha ng patronym ay lalong hindi maganda tingnan, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng maraming beses. Nang humigpit ang kanyang mga kamao, pumitik siya at sinugod si Nash, sinusubukang tumakbo palabas ng kuweba. Gayunpaman, ang kanyang martial level ay nasa gitnang yugto lamang ng True God Realm, wala siyang laban kay Nash. Binigyan ni Nash ang patronym ng isang hampas sa kanyang dibdib, direktang pinasabog siya pabalik at binasag siya sa lupa. Ang patronym ay namimilipit ng hindi sinasadya, hindi man lang siya makatayo sa mga paa niya ngayon. Hinugot ni Jackie ang kanyang treasure sword at iniabot kay Melody na tumabi sa kanya. Ang kanyang buhay ay sa iyo na ngayon. Salamat. Nagpapasalamat na tumango si Melody at lumapit sa medyo may edad na. Itinaas niya ang espada sa kanyang pagkakahawak, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumigil sa pamimilipit, nakahiga na wala ng buhay. Guys, magpahinga muna tayo saglit. Inilabas ko ang 2 lalaking nagbabantay sa kuwebang ito. Aalis na tayo pagkatapos naganap na gumaling ang Sainte sa kanyang pinsala. Sinabi ni Jackie ang kanyang iniisip.
Dahil nandito na ang pasukan, hindi na masyadong malayo sa atin ang iba. Kaya, kaya nating magpahinga at umalis pagkatapos, at maaabutan pa natin sila. Napaisip si Nash at saka sinabi. Anong meron sa mukha ni Selena? Hindi nagtagal ay nalaman ni Melody ang itim na bukol ng laman sa mukha ni Selena. Ang itim na kulay ay ganap na kumalat sa kanyang balat ng mukha at ito ay tila isang birthmark. Kung ikukumpara sa isang sandali, ang itim na bitik ay talagang lumaki ng kaunti. Buntong hininga. Ang kalbong lalaking iyon ay mula sa Bloodshed Clan at marami sa kanila ang nagsasanay ng sining ng sumpa. Napabuntong hininga si Jackie at nagsimulang ikwento kay Melody ang pangyayari. Isa pang malaking buntong hininga ang pinakawala ni Jackie habang iniisip. Buntong hininga. Kasalanan ko ang lahat. Bagamat medyo patay na ang kalbo noong mga oras na iyon, nasa huling hininga pa rin siya. Talagang hindi ko inaasahan na sa ilalim ng ganitong mahirap na sitwasyon, gagamitin niya ang kanyang huling hininga at magsusumpa ng pamamaraan. Kung pinatay ko lang siya pagkatapos niyang bumagsak sa lupa at tiyaking patay na siya, hindi mangyayari ang ganoong bagay. Honey, please wag mong sisihin ang sarili mo. Pagkatapos ng lahat, hindi mo alam na ang Bloodshed Clan ay magsasanay ng ganoong masamang sining ng pagsumpa. Napangiti naman ng mapait si Selena. Magtulungan tayo, di ba? Mas maganda kung maalis natin ang sumpa, pero kung hindi, okay lang din. Kung tutuusin, napagbigyan ang hiling ko na makita ka at makasama. Masaya at kontento na ako. Talagang susubukan ko ang aking makakaya para alisin ang sumpa. Hinigpitin ni Jackie ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nang makitang madilim na ang langit, nagpahinga ang grupo para sa gabi. Kinaumagahan, ganap na gumaling ang mga sugat ni Melody, kaya sabay-sabay silang apat na lumabas ng kuweba. Kabanata 1650. Hindi nagtagal ay umalis ang quartet sa kuweba at sumulong. Pinatay ng kalbo ang master ng Hall of Divine Royal. Ito ay isang magandang bagay. Natawa si Nash nang maalala ang eksena. Ang tanging bagay na pinagsisisihan ko ay hinayaan kong makatakas si Joel, ang matandang iyon. Sabi niya sa tatlo pa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Jackie nang marinig ang sinabi ni Nash. Mamatay man o mabuhay ang dalawang iyon, hindi sila ang pinakamalaking banta sa amin. Ang pinakamalaking banta sa atin ngayon ay ang mga may lakas ng totoong God peak level at nakapasok sa lugar na ito. Dahil ibig sabihin ay nakapasok na ang puwersa nila sa lugar na ito. At kung mas maaga silang makapasok sa Ultimate God Realm kaysa sa atin, magiging problema iyon. Hihihi. Pero tinakpin ni Melody ng kamay ang bibig at humajejek. Hindi nila dapat naisip na kahit na makapasok sila sa Ultimate God Realm, hindi pa rin sila makakapareha sa iyo, di ba? Pagkatapos ng lahat, napatay mo ang dalawang mandirigma ng Ultimate God level kahapon. Higit pa rito, ang 2 taong iyon ay nasa Ultimate God Realm at dapat ay napakatatag, ngunit sila ay pinatay mo. Kaya, paano magiging kalaban mo ang mga nakalusot sa Ultimate God Realm? Well, hindi naman mali yun, but then I'm afraid that those people will make a move on our white family. Ngayong nagkalat na ang lahat at ang iba sa kanila ay hindi na alam kung saan pupunta. Mahirap nang tipunin ang lahat ngayon. Mas maganda ang sitwasyon kung kasama ko sila, pero ngayon, walang magawang ngumiti si Jackie. Sabi ni Nash na nasa gilid kay Jackie, Jackie, in fact, you don't have to worry about these things. Oo naman, isang magandang bagay na nag-aalala ka tungkol sa kung ang pamilyang White ay nasa panganib, at ito ay kung ano ang dapat mong maramdaman bilang young master ng White family. Pero walang kwenta kung iisipin mo yan ngayon. Sa halip dahil ang lahat ay nakakalat, ito ay isang pagkakataon upang sanayin sila at hayaan silang umunlad. Iniangat ni Selena ang ulo bilang pagsang-ayon. Oo, hindi sila laging mapoprotektahan sa ilalim ng iyong mga pakpak. Kailangan nilang lumaki balang araw. May kanya-kanya silang landas na tatahakin. At baka ang unang makalusot sa Ultimate God Realm ay ang ating una o pangalawang elder, who knows. Totoo yan. Jackie sa wakas beams, walang pag-aalala. Pagkatapos ay lumipad siya sa direksyon ng isang tunog ng labanan na nagmumula sa unahan. Matapos lumipad ng ilang minuto, nakita ni Jackie at ng iba pa na nasa 10 disipulo ng Supreme Clarity Sect ang napapaligiran ng isang grupo ng mga tao mula sa Cloud Sky Sect. Ang kalungkutan ay bumalot sa kapaligiran ng mga babaeng disipulo at ilan sa kanila ang nasugatan ng husto. Damn, galing sila sa Cloud Sky Sect. Bakit sila nandito? Isang babaeng disipulo ng Supreme Clarity Sect, na isa ring Patronum, ang nagalit. Ang babaeng Patronum na ito ay nakalusot sa huling yugto ng True God Realm. Kahit na ang tagumpay ay hindi pa matagal na ang nakalipas, ang pagkakaroon ng gayong lakas ay itinuturing na mahusay. Mas marami silang tao kaysa sa atin. 12 lang ang kasama namin pero mahigit 30 tao na sila.
Ang mas masahol pa, mayroon silang ilang mga mandirigma ng tunay na Diyos sa huling yugto at dalawa sa tunay na Diyos sa maagang yugto. Nagkakaproblema tayo. Ang isa pang babaeng disipulo ng Supreme Clarity Sect ay nagdiin ng may pagtatampo, hindi magandang tingnan ang mukha niya at lalo niyang hinigpitin ang hawak na espada. Hahaha, bakit hindi tayo pwede dito? Ang aming Panginoon ay matalino at matalino. After knowing what you girls have went through, He asked you as the tail behind until we are here. Hey! Hindi ba kayo, ang mga babaeng disipulo ng Supreme Clarity Sect, ay palaging naramdaman na kayo ay higit sa iba? Mataas at makapangyarihan. At ngayon gusto mong mabuhay. Oo naman. Maaari naming iligtas ang iyong buhay sa isang kondisyon. Sa mga lalaking disipulo ng Cloud Sky Sect, mayroong isang lalaking disipulo na ang martial level ay umabot na sa huling yugto ng True God Realm. Hindi niya napigil ang tumawa ng sarkastiko habang nakatingin sa masasarap na babaeng disipulong ito sa harapan niya na may kasamaan at mapaglarong tingin sa kanyang mga mata. Talaga, handa ka bang iligtas kami? Agad na nagningning ang mga mata ng isang babaeng disipulo nang marinig niya ito na tila ba sa wakas ay nakakita siya ng kislap ng pag-asa. Siyempre, para talaga. Kami ang mga disipulo ng Cloud Sky Sect, tutuparin namin ang aming mga pangako. Tumango ang lalaking iyon na may nakaplaster na evil green sa kanyang mukha. Kuya mo, hindi magandang ideya ito. Ang mga babaeng ito, lahat sila ay napakagwapo. Sayang naman kung pakawalan sila. Sigurado ka. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.